Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Moymoy. Taong 1988, Pook ng Iloilo. Nagmula sa pamilya ng manghihilot itong si Moymoy. Natutunan niya ang mga bagay-bagay sa murang edad. Subalit hindi sinubukang humarap sa mga pasyente. Sa madaling salita, inaral ito pero hindi pinangatawanan ang pagiging manghihilot sa kadailanang natatakot na makabali ng buto. Nung isang araw, isa sa pasyente nila ang nabalian ng binti. Malakas ang kanyang mga kamay kaya hindi maiwasan ang ganong insidente. Ilang beses nang pinagsabihan pero nadidiinan ng binata. Upang hindi na maulit ang pagkakamali, ibinaling ang interes sa ibang bagay. Maymay, ang himbing ng tulog mo ha. Hindi mo alam na may sumugod ditong magulang, yung nakalaban mo sa boxing kagabi. Hindi na nakabangon puno ng pasa ang katawan. Tapos yung muka, parang binugbog na kamatis. Wika ni Lolo Simon. Ginigising nito ang apo na mahimbing ang tulog. Naperwisyo siya dahil inatupag ng binata ang pagboboksing. At dahil malakas ang kamao, palaging sumusugod sa kanilang tahanan ang mga magulang upang magreklamo sa kanyang ginawa. Minsan na rin silang nakaharap sa barangay para resolbahin ang problema. Nauuwi sa pambayad ang lahat ng kinikita sa panghihilot. Ilang beses na kitang pinagsabihan na itigil mo yan, pero hindi ka nakikinig. Hindi na mabilang sa daliri yung binalian mo Bugbog sarado pa ang iba. Yung iba halos critical na yung kondisyon. Etong batag to, sa susunod siguro, ibibenta ko na lang yung sarili ko para may pambayad sa napipinsala mong tao. Pikit matang bumangon si Moymoy. Humarap sa matanda. Lolo, sila naman yung nagamon Sumalang daw ako ng ring para malaman nila kung gaano kalakas yung mga suntok ko. Kasalanan po nila yun. Sinuntok nila ako. Sumuntok lang din ako. Gantiyan ba? Tugon ni Moymoy. Napabuntong hininga si Lolo Simon. Nagpigil na mahampas ng bitbit na sanga ang sariling apo. Alam mo naman kung gaano kalakas yung kamao mo. Sumalang ka pa sa laban. Alam natin pareho na kapag susuntok ka, may butong mababali Sabi pa ni Toto, kung hindi ka inawat, mapapatay mo yung kalaban mo aba. Moy huli na yan ha. Marinig ko pa na sumali ka sa boxing na yan. Puputulin ko yung kamay mo. Tandaan mo yan. Si Lolo naman Problema po nila yun. Hindi nila kaya yung lakas ko Sila yung naggamon Kasalanan ko ba yun? Sinasabi mo ba, hindi ka talaga titigil sa boxing? Oho, kayo na po yung nagsabi sa edad kong to. Dapat may kikitain na ako para makatulong sa buhay natin. Itong pagboboxing hindi lang katuwaan. Kumikita din ho ako. Puro barya pero pwede na. Inilabas niya ang lata na pinaglalagyan ng kinita mula sa pagboboxing. Halos mapuno na ang sisidlan. Tuwang-tuwa ang binata, pero kabaliktaran naman sa matanda. Buisit na to. Pinaglalaroan mo ang buhay ng kalaban. Ang saya mo kasi kumikita ka kapag may natutumba sa loob ng ring. Pero yung kalaban mo, kumusta? Nag-aagaw buhay. Halika, doon sa labas. Lumod ka ng 1 oras. Napakamot na lang ng ulo si Moymoy. Sumunod din naman ito. Nagtungo sa labas at lumuhod. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Lolo Simon na mapaisip ng ibang paraan upang maibaling ng apo ang atensyon sa ibang bagay. Kinakailangang iwanan ni Moymoy ang pagboboksing bago pa may taong mapatay. Nang makaisip ng paraan, tinawag niya ang apo. Akala ko ba 1 oras akong lulod? Wala pa nga yatang 5 minuto Tatadyaan kita Umayos ka ga. Hindi na pwedeng sasalang ka sa boxing. Baka mamaya pulis na yung pumunta rito May napatay kang tao.
Tigas ng ulo mo. May papagawa ko, siguradong matutuwa ka. Mas maligaya yan kaysa makipagsuntukan ka sa ibang tao. Nabuhay ang kuryosidad ni Moymoy nang marinig ang sinabi ng matanda. Sinundan niya ito sa kwarto. May kinuha mula sa lumang kaban. Isang kwintas na hugis pangil ang palawit na batong itim. Si Lolo Simon mismo ang nagkabit nito sa kanyang leeg. Kunot noo siyang napatingin. Siguro naman alam mo na ang tungkol sa pambibiktima ng aswang sa iba't ibang panig ng bayan. At dahil matapang ka, malakas din ang kamao mo, sigurado kong matatalo mo ang kalaban. Moymoy, sa puntong ito, hindi na ordinaryong tao ang makakapalitan mo ng suntok. Aswang na. Mga halimaw na nanggugulo sa lugar. Naiintindihan mo ba? Blankong napatitig si Moymoy sa matanda. Hindi malaman kung ano ang isasagot o magiging reaksyon. Marinig lang ang salitang aswang. Kinikilabutan na siya. Isang beses siyang nakaengkwentro nung dumayo sa ibang bayan upang lumaban sa boxing kasama ang kaibigang si Toto. Nakasalubong nila ang nilalang sa daan. Halos mahimatay sa sobrang takot. Kung hindi lang sumunod kagad ang grupo ng mga tambay na nanonood ng boxing, malalagot sila sa mga sandaling iyon. Umalis ang aswang nang malamang maraming nakasunod. Huwag mo sabihing naduduwag ka. Ang tikas ng tindig mo, ang lakas ng kamao, tapos matatahimik ka kapag nakarinig ng aswang. Hoy, dapat hindi lang sa loob ng ring matapang, hanggang sa totoong buhay din. Gamitin mo yung lakas mo sa ipapagawa ko. Kapag nagtagumpay ka, meron kang premyo. Nabuhayan ng loob si Moymoy nang marinig ang sinabi ni Lolo Simon. Hindi na nagdalawang isip. Kagad nang pumayag. Ay sus, yun lang naman pala eh. Saan ba nagtatago yung aswang na yan? Bibirain ko. Aba, kita mo nga naman, talagang mayabang ka. Moymoy, hindi ito basta laro. Seryosong bagay ito kaya umayos ka. Mamayang gabi, unahin mong puntahan ang Barotac Nuevo. Ikaw na ang bahalang maghanap kung saang parte ng lugar matatagpuan ng aswang. Isang babae, maganda kapag nasaan yung tao. Pero wag kang magpapadala sa ganda. Makamandag yon. Grabe naman lolo. Hindi naman ako mahilig sa babae para maakit kagad. Ay, tigil-tigilan mo ko. Parang hindi mo hinabol yung anak ni Kapitan dati. Unang kita pa lang nagustuhan ka agad. Tumigil ka lang kasi nalaman mo may kapansanan eh. Eh nako, basta, yan ang una mong lakad mamayang gabi. Magpahinga ka at maganda. Mahirap yan. Etong kwintas Lolo Simon, para saan naman to? Kaninong ngipin ba to? Ang itim, di ba to nagsisipilyo? Ikaw, lokong bata to, hampasin kita ng tungkod eh. Hindi yan ngipin. Lokong bata to. Pangil ng kidlat ang tawag dyan. Ginagamit ang mga tingero at manunugis para puksain ang aswang. Isa sa pinakamalakas at mabisang panlaban sa kampo ng kadiliman. Tutulungan ka niyan sa bawat laban mo. Umayos ka lang para magkamabutihan kayo. Isang maling gamit, pwede kang talikuran ng mutya. Naging seryoso si Moymoy. Alam niyang hindi nagbibiro ang lolo sa ganitong usapin. Hindi lang basta manghihilot si Lolo Simon. Tumutugis din ang aswang. Marami nang napuksang nilalang. Ang pangil ng kidlat ang ginagamit nito. Ngayon lang niya nalaman ang tungkol dito dahil hindi ganon kainteresado noon. Inakalang normal na kwintas lamang. Pagsapit ng hapon, bago dumilim lumakad na si Moymoy. Pinuntahan ng nasabing barangay. Pagkarating, hindi malaman kung kanino magtatanong. Maraming mga tambay sa labas ng tindahan, kaso lang nagdadalawang isip na lumapit. Namukaan ng isa. Nakalaban niya sa boxing ilang buwan na ang nakalipas. Wala namang naging problema habang nagpapalitan ng kamao sa loob ng ring. Nagkaaberya lang. Pagkalabas dahil nangialam ang ama. Hindi siya nagpatalo kaya nakatikim sa kanya. Ilang linggong nanatili sa ospital dahil sa lala ng lagay.
Teka, Mare. Hindi ba siya yung taga-Bingawan? Yung nakalaban mo sa boxing? Yung halos pumatay sa tatay mo? Ang lakas ng loob. Pumarito pa talaga sa baluarte natin. Hoy, nag-aamon ka ba? Wika ng tambay. Lalagpasan lang sana ni Moymoy ang kinalalagyan ng mga ito. Kaso nga lang nakahanda na ang mga tambay. Anumang oras ay susugod na sa kanya. Sandali lang kayo naman. Parang hindi magkakilala. Ilang beses na tayo nagpang-abot sa nagaganap na boxing sa iba't ibang lugar. Magkakaibigan na tayo, di ba? Kumusta pala mga pre? Ang laki ng katawan nyo eh. Sa pagkakaalala ko dati, parang walis tingting yung katawan nyo. Ang payat nyo kaya noon. Imbis na mauto ang mga kausap, lalong nagalit ang mga ito sa sinabi niya. Kuya Sungot, wag mo kaming angasan sa baluarte namin ha. Baka gusto mong umuwi ng walang ngipin. Malas mo ngayon, dahil marami kami, nag-iisa ka lang. Kung hindi man ako nanalo sa'yo sa loob ng ring, baka dito matatalo na kita. Wika ng tambay. Ilang beses niya itong natalo sa boxing. Mga tropa, kalmahan nyo lang. Hindi kayo ang pinunta ko dito, kaya pwede ba manahimik na kayo? Ang sakit nyo sa tenga eh. Parang mga latang walang laman. Puro ingay. Wala namang ibubuga. Talagang bastos yung bunganga mo, ano? Tara mga pre, upakan na natin to! Sumugod ang mga tambay, pero hindi umubra kay Moymoy ang kanilang atake. Ilang sandali lang ang lumipas. Lahat sila ay dumadaing. Gumagapang na lamang sa lupa. Oh, baka kasalanan ko pang nagkaganyan kayo ha. Kitang-kita ni Manang Tendera. Kayo ang nauna, hindi po ba? Bahala kayo dyan. Wika ni Moymoy. Dali-daling umalis sa lugar. Ang tenderang nakasaksi ay napailing na lamang. Matapos ang ilang sandaling paglalakad, nakarating na si Moymoy sa malawak na palayan. Napapakamot na lamang ng ulo dahil hindi na alam kung saan patutungo. Nang makahanap ng pwesto sa tabi, naupo at sinamantala ang pagkakataong makapaghapunan. Mabuti na lang naisipan kong magbaon. Kakain muna ako bago mambiktima ng mga aswang. Sana lang talaga hindi sobrang pangit ng makakalaban ko para hindi nakakatakot. Pero teka, meron bang ganong aswang? Yung hindi pangit? Parang wala yata. Ay nako, bahala na nga. Habang tahimik na kumakain sa gilid, napansin niya ang kakaibang enerhiya ng kwintas. Hindi ito binigyan ng atensyon sa pag-aakalang dalalang ng malakas na hangin, pero napapitlag na lamang nang maramdaman ang malakuryenteng taglay. Sa gulat ay ilang sandaling natigilan. Grabe naman. Hindi sinabi ni Lolo na ganito pala yung mutsyang to. Gulat tuloy ako. Ayos. Saktong-sakto yung suntok ko dito. Tama lang talaga sa akin na inutos ni Lolo Simon ang gawain ito. Lagot sa akin tong aswang. Ang tanong lang, saang lupalop ko ba yun mahanap? Di na bali. Kung tutulungan ako ng mutya, madali lang ang trabaho. Makalipas ang ilang sandali, muling naglakad si Moymoy. Binabagtas ang kahabaan ng daan kahit walang eksaktong patutunguan. Sa dulo ng palayan may naaninag siyang kabahayan. Tahimik na ang paligid, pero may anino na nakaagaw ng atensyon. Nasa mismong bubong. Nang maramdaman ang senyales ng tangan, walang pagdadalawang isip na dumampot ng bato, sabay tira sa nilalang. Tinamaan sa ulo. Lumingon ang halimaw. Dali-daling bumaba at saka nagtungo sa kakahuyan. Mabilis ang mga akbang na kaagad sinundan ng binata. Nalingat pa akong minsan dahil bigla na lamang nawawala. Basta na lang ding sumusulpot sa iba't ibang direksyon. Gayunpaman, hindi tinigilan hanggang sa mukhaan ng nakarap. Hindi maiwasan ni Moymoy na mandiri sa itsura ng aswang. Lalo pat walang humpay sa pagtulo ang malagkit nitong laway. Idagdag pa ang matinding amoy. Sa tao ang hubog ng katawan, pero masyadong maitim.
Mahaba ang kuko sa mga kamay at paa. Nanlilisik ang mga mata. Matutulis ang mga pangil. Pumapakawala rin ang may hinang halinghing. Ang sabi ni Lolo Simon, babae yung aswang. Pero bakit parang matandang lalaki yung karap ko ngayon? Manong mawalang galang na po Parang hindi yata ikaw yung pinunta ko dito Babaeng aswang ang pakay ko sa lugar. Hindi ikaw. Sige po, diyan ka na nga. Wika ni Moymoy sabay talikod. Kaso nga lang sinunggaban siya ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ng binata matapos itong tumilapon. Tumama ang likod sa puno. Hindi napigilang dumaing. Aba ayos ka rin O sige, total magkarap na tayo. Maglaban na tayong dalawa. Muling umatake ang aswang. Hindi ito inatrasa ng binata. Sinabayan ang bawat galaw. Binilisan ang pagpapakawala ng suntok. Hindi tumagalang nilalang. Bumulagta habang sapo ang dugo ang bibig. Nangisay at nahirapan sa pagtayo. Kung hinayaan mo kong umalis, kumpleto sana yung ngipin mo ngayon. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami palang natanggal Imbis kasi na umilag, hinaharang mo pa yung bibig mo. Anong laban ng ngipin mo sa kamao ko? Yan, natanggal tuloy. Ano, lalaban ka pa? Susuntukin sana ni Moymoy ang nilalang nang bigla itong mawala ng hininga. Humandusay na lamang sa lupa. Tuwang-tuwa naman ang binata dahil merong naitumbang aswang. Makalipas ang ilang sandali, iniwanan niya ito at nagpatuloy sa paghahanap ng lugar para hanapin ang babaeng aswang na siya naman talagang pakay. Bumalik sa kabayan si Moymoy. Nagbabaka sakaling may taong makakasalamuha. Malalim na ang gabi. Hindi pa natagpuan ang hinahanap at wala ring matutuluyan. Masyadong malayo kung uuwi pa ng bahay. Dumiretso sa kubo na may nakasinding ilaw. Napansin kagad ng may-ari ang presensya niya. Kamuntikan pang mataga ng itak. Ay pasensya ka na bata, akala ko kasi aswang Dito sa lugar namin, lilipas lang ang ilang araw. May magpaparamdam na naman Malapit kasi rito yung tahanan ng mag-amang aswang. Kapag makarinig lang na pinag-uusapan sila, mananakot. Ay nako, tawagin mo pala ako Mang Amer. Ikaw ba, anong pangalan mo? Moymoy po ang pangalan ko, Manong, pero matanong ko lang. Malapit lang dito sa tahanan yung mag-amang aswang? Kung ganun, baka matulungan niyo ako. May hinahanap kasi kong halimaw Ito talaga yung pakay ko sa lugar. May nakalaban akong aswang kanina pero lalaki naman yun Napatitig sa kanya ang matanda. Napaisip sa sinabing aswang. Ilang sandali pa. Nagsalita ito tungkol sa nalalaman. Matanong nga muna kita, sino ka ba talaga? At bakit parang hindi ka natatakot sa mga aswang? Sa pananalita mo, parang isa kang subok na manunugis. Nagdadalawang isip si Moymoy na magsabi ng katotohanan. Hindi siya ang tipo ng tao na nagbibigay ng impormasyon, lalo na kung buhay ang pag-uusapan. Pero nang makitang mag-isa lamang ang matanda sa tahanan, walang naramdamang masamang enerhiya, dito na siya nagpaliwanag. Sabihin na lang po natin na ilang beses ko nang nasubukang tumugis ng aswang. Manong, nakikiusap ako. Sabihin niyo po sa akin, sino yung sinasabi niyong mag-amang aswang? Gusto ko na po kasing matapos yung sadya ko dito para makauwi na. Sige, isa kang manunugis ka mo. Sabi mo yan Baka mamaya kapag sinabi ko salip na mapatay mo, ikaw tong mapatay, madamay pa ako. Cargo de konsensya pa kita kapag nangyari yon. Hindi po ako mamamatay. Hindi ko po pangarap yun Sa lugar na ito, meron talagang pamilya ng aswang na nakatira. Unti-unting namatay ang iba at ang mag-ama na lamang ngayon ang nabubuhay. Ang amang matanda at ang 2 anak, masyadong mapanghahasang tatay. Makarinig lang ng kahit isang salita laban sa kanila, susugurin ang bahay mo pagsapit ng gabi. Yung anak naman,
Masyadong maganda parang Diyosa. Minsan nang nalin lang sa gandang mga kalalakihan dito. Yan ang ginamit na alas para makapangbiktima. Kung ganun tama nga. Tama na sa inyo ako nagpunta. Bukas na bukas tutugisin ko silang dalawa. Manong, ang sabi lang naman sa akin ni Lolo, yung babaeng aswang ang kailangan kong puksain. Pero isasali na din natin yung tatay para tuluyang matapos ang kasamaan nila. Ngayon lang ako nakasalamuhan ng binata na kung magsalita parang ermitanyong maraming kaalaman. Saang lugar ka ba nagmula? Nakakagulat ang katulad mo ah. Hindi sumagot si Moymoy. Sa halip humingi ito ng unan at kumot. Matapos makahanap ng pwesto ay natulog na. Napahugot na lamang ng hininga si Mang Amer, nahihiwagaan sa kanyang presensya. Hindi na rin nagusisa, natulog na sa sariling kwarto. Kinabukasan, tumulong na muna si Moymoy sa gawaing bahay at sakahan. Walang tao sa tahanan ng mag-amang aswang, kaya kinakailangang mag-intay. Ang sabi ni Mang Amer, sa gabi lamang nagkakatao ang bahay ng mga ito. Habang nagpapalipas ng oras, nagpresentang mag-araro. Sa kalagitnaan, napansin niya ang isang babae. Malayo pa lang pero bungad na ang kagandahan. Kagad ding nahulaan ni Moymoy kung sino ito dahil sa senyales ng tangan. Dagdag pa ang pag-iwas ng mga taong nakakasalubong sa daan. Huwag kang magpapalata, bata. Umiwas ka ng tingin kung ayaw mong mabulag sa kagandahan yan. Sus, kagandahan, halimaw naman. Huwag kayong mag-alala Manong, matibay ito. Hindi nadadaan sa anumang panlilin lang. Nagulat na lang ito nang ibalik ang tingin sa kinalalagyan ng dalaga. Wala na sa lugar. Paglipas ng mga oras, sumapit na ang gabi. Inaya na muna ng hapunan bago pinayagang umalis. Kinakabahan talaga ako sa'yo, bata. Sigurado ka ba talaga sa binabalak mo? May oras pa para umatras. Ako na po ang bahala sa sarili ko, Manong. Maraming salamat po sa tulong nyo. Mag-ingat po kayo rito. Lalakad na ako. Makalipas ang ilang sandali, narating din ni Moymoy ang tahanan ng mag-amang aswang. Nag-iisang kubo sa malawak na kagubatan. Bukas ang ilaw sa loob. Halatang merong tao. Lumapit siya ng kaunti at may narinig na pag-uusap. Hindi nagtagal biglang natigil at ang kasunod na namalayan ang paglitaw ng isang babae. Nakangiti ito kay Moymoy. Marahang inayos ang paghawi ng buhok. Maya-maya pa, dahan-dahang humakbang, pero bago tuluyang makalapit ay kanyang pinigilan. Wag ako. Hindi mo ako madadaan sa anumang panguto. Walang ya. Ginagamit pa ang kagandahang panlabas para makapang-akit ang mga taong bibiktimahin. Butit buhay ka pa hanggang sa ngayon. Wag mo kong igaya sa ibang manunugis. Balita ko may kasama ka, tatay mo, di ba? Nasaan siya? Makikita ang gulat ng babae. Ilang sandali pa bumukas ang bintana ng kubo. Dumungaw ang isang matanda. Nanghihina na ito. Halatang may iniindang sugat. Sino tong baliw na nagtatanong tungkol sa akin? Wala pang naglakas ng loob na Ikaw, paano mo natunto ng bahay ko? Wika nito. Nagtaka si Moymoy. Anong ako? Kung makaturo ka para magkakilala tayo ah. Sandali. Ikaw yung aswang na nakalaban ko kagabi ah. Amoy pa lang oh. Alam na alam ko na. Wika ni Moymoy. Nang makilala ang presensya at taglay na samyo ng matanda. Anak, siguraduhin mong mapapatay ang lalaking yan. Siyang sinabi kong lumapastangan sa akin. Patayin mo! Utos ng matanda sa dalagang anak. Ang kapal naman ito. Ako pa talaga yung lumapastangan sa'yo. Hoy matandang halimaw. Kung tutusin pinagbigyan pa kita. Pero ikaw ang nagpupumilit.
Kaya humantong ka sa sitwasyon mo ngayon. Tignan mo nga yung mukha meron ka. Parang binugbog na kamatis. Anak, ano pang inaantay mo? Patayin mo na yan! Hoy babae, binabalaan kita. Hindi ordinaryo ang kamao ko, kaya humanda ka. Hindi nakinig ang babae. Kaagad nag-anyong aswang at sumugod. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Moymoy. Sinalubong ang atake ng nilalang. Mabilis ang kilos niya. Sa bawat pagdampi ng suntok, kasabay nito ang daloy ng kuryente. Bumulwak ang dugo mula sa bibig. Dinig pa ang tunog ng pagkabali ng mga buto sa bawat pagtama ng kamao. Hindi nagtagal. Bumagsak na lamang ito at nangisay ang katawan. Ano ba yan? Ang dali namang natumba. Hindi tuloy ako pinagpawisan. Hoy tanda, lumabas ka nga. Nakulangan ako sa laban natin nung nakaraan eh. Tapos ngayon dito naman sa anak mo. Halika, mag-toast tayo. Ibigay mo ang lahat na makakaya mo para maging maganda ang laban. Dalian mo! Paikay-kang lumabas ang matanda. Gumamit pa ng tungkod para suportahan ng pagtayo. Galit na galit. Habang tinitignan ang nakahandusay na anak. Sino ka ba? Matagal na panahon na kaming naninirahan. Ngayon pa lang kami natunto ng kagaya mong manunugis. Naaalala ko ang puwersa mong taglay. Isang uri ng pangkalikasang bato na may kakayahang magdala ng bultahe. Ang dami mong sinasabi. Lalaban ka ba o hindi? Hindi naman pwedeng ang anak mo lang ang mapapatay ko. Dapat ikaw rin. Sandali, di ba wala ka ng buhay kagabi? Paano ka nakauwi? Wika ni Moymoy. Naguguluhan pa rin ang binata nang mapagtanto ang kaganapan. Bago iwanan ang aswang na nakalaban, sigurado siya na wala na itong hininga. Pero narito sa kanyang harapan ngayon, buhay na buhay. Humagalpak ng tawa ang matanda sa naging reaksyon ni Moymoy. Ngayon alam ko na. Baguhan ka. Malaman ang salita mo pero kulang sa kaalaman. Hindi kami basta-basta namamatay. Hindi ka rin nag-iisip ano? Salamat sa impormasyon. Ngayon manahimik ka. Kitang-kita ang pagkislap ng bultahe sa kanyang kamay. Buong puwersang sumugod sa matanda. Maging ang katawan ng babaeng aswang ay nadamay. Tuluyang natusta hanggang sa naging abo. Dumiretso na si Moymoy sa tahanan. Pagdating ay sinalubong ni Lolo Simon. Ang sabi ko, pumunta ka sa Bonotac Nuevo para manugis ng aswang, hindi manggulpe ng mga tambay. Etong batang to, 3 nanay ang sumugod dito para hanapin ka. Naubos na yung boses ko kakapakiusap. Lumuhod pa ako para magmakaawa. Ano pag ginawa mo? Teka, sandali lang naman lolo. Kakarating ko lang tapos yan kagad yung bubungad. Hindi man lang kinumusta yung lakad ko. Huwag mong ibahin ang usapan. Ang tigas ng ulo mo, Moymoy. Ikakamatay ko yung konsumisyon sa'yo eh. Kaya nga kita pinadala sa lugar para malayo ka sa kaguluhan, pero yun pa rin ang nangyari. Pero hindi bale na. Naayos ko na yung problema. Yung lakad mo, anong kinalabasan? Dapat maganda yan ha, para makabawi ka sa dala mong perwisyo. Ano pa nga ba lolo? Di napatay ko. Yung tatay sa kayong anak. Akala ko magiging mahaba yung labanan kaso natapos kagad. Hindi man lang ako pinagpawisan. Lolo, sa susunod bigyan mo ako ng malakas sa kalaban. Umaarangkada na naman yung kayabangan mo. Mabuti naman kung ganon. Mag-amang aswang ang natugis mo. Ang sabi kasi sa akin, babae lang eh. Kasama pala ang tatay. Pero apo, hindi biro yan. Marahil nakatsamba ka lang ng mahinang aswang. Huwag ka pa rin magpapakampante. Dahil sa mga susunod mong laban, siguradong malakas na uri ng aswang ang makakasagupa mo. Sige na, magpahinga ka na. Mahaba ang nilakad mo. Kailangan mong makabawi ng lakas. Magmula sa araw na ito, ikaw na magtatangan ng mutya. Napabuntong hininga si Moymoy. Nahati ang atensyon. Natuwa dahil nagampanan ng maayos ang binigay na misyon. Paghanga sa sarili,
sa kakayang ipinamala sa kalagitnaan ng panunugis. Hindi lubos akalain na ang lakas ng mga kamao magagamit hindi lamang sa pakikipagsuntukan, kung hindi sa aktwal na sagupaan para magligtas ng mga tao. Pero alam niya rin sa kanyang sarili, nagsisimula pa lamang ang totoong pagsubok sa kanya. Lalong-lalo na, ipinamana sa kanya ni Lolo Simon ang mutya ng kidlat. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa mga susunod na episode ni Moy Moy. I-upload natin yan kapag binigay na ng nagpadala ng kwento. Pero mga kabayan, mamayang 8 PM, meron pa tayong isang upload. Pakiantay na lang. Maraming salamat.